Stop! Yo! Kumusta mga ka-flip top? Welcome sa Tupas TV. Ngayong video, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit at matagal ng debate sa battle rap community, ang old style versus current style sa flip top. Sa dami ng nagbago sa larangan ng battle rap mula 2010 hanggang 2025, halos magkaibang mundo na ang estilo noon at ngayon. Pero sino nga ba ang mas matindi? Yung mga veterano gaya ni Looney, Abra at Aklas, o yung mga bagong henerasyon na sina Katana, Ruffian at GL na nagdala ng panibagong tunog at teknikalidad sa liga? Tara, himayin natin yan! Balikan muna natin ang golden age ng flip-top, panahon kung kailan literal na umaalog ang entablado tuwing may haymaker line. Noong mga laban ni Looney versus Shehi, Sayad versus Tweng, at Abra versus Harlem, ang focus ng mga tao ay sa delivery, crowd control, at malalakas na punchlines. Hindi gaanong uso noon ang layered writing o angle-based setups. Basta malakas ang dating ng bara mo, panalo ka sa crowd. Dito natin nakita ang tunay na essence ng street battle rap, kung saan mas ramdam ang emotion, tapang at spontaneity. Ang old style ay parang suntok na diretso sa mukha. Simple pero ramdam mo hanggang buto. Kaya kahit ngayon marami pa ring MC na kumakapit sa ganitong style dahil ito ang nagpatibay sa flip top. Bilang kultura, hindi lang competition. Pero pagdating sa kasalukuyan, ibang klaseng evolution ang nangyari. Pumasok ang mga MC na gaya ni GL, Ruffian, M-Hot at Vitrum na nagdala ng mas complex na pen game, scheme-heavy writing at storytelling approach. Dito na rin pumasok ang konsepto ng meta, kung saan sinusukat na ang technicality, structure at consistency ng bawat round. Halimbawa sa GL versus Vitrum, Isabuhay 2024 Finals, makikita mo kung paano ginamit ni GL ang anggulo at build-up ng emosyon sa bawat linya. Hindi na lang ito basta pataasan ng bara, kundi may lalim, may kwento, at may execution na parang performance art. Samantala, si Ruffian, kilala sa matinding energy at paggamit ng modern aggression, ay isa sa mga mukha ng bagong era. Kombinasyon ng technical rap at entertainment value. Ito yung style na mas calculated, pero sabay cinematic at matalino, kung saan bawat bar ay pwedeng balik-balikan para ma-analyze mo pa. Isa rin sa mga dahilan ng pagbabago ng style ay ang evolution ng audience at judging system. Noon, sapat na ang malakas na punchline para paapawin ang crowd. Ngayon, mas critical na ang mga manonood. Gusto nila may layers, angles, at creative writing. Mas marami na ring viewers online, kaya mas madalas na napapansin ang replay value kaysa sa instant reaction. Ibig sabihin, mas pinapahalagahan na ngayon ang replay bars kaysa sa reaction bars. Kaya kung titingnan mo, hindi lang nagbago ang mga MC, nagbago rin ang panlasa ng audience at standard ng judging. Pero tandaan, walang mas superior dito. Ang old style ay ugat ng kultura, ang puso at kaluluwa ng flip-top. Ang current style naman ay evolution, ang utak at creativity ng bagong henerasyon. Kung wala yung old school, walang foundation. Kung walang current generation, walang pag-usad ang kultura. Ang kagandahan ng flip-top ay patuloy itong nagbabago mula street corners hanggang sa mga grand finals na puno ng milyon-milyong views sa YouTube. At dito makikita natin na pareho silang may halaga. Ang old style na puno ng raw energy at ang current style na may technical brilliance. So mga ka-flip-top, ikaw? Saan ka kampi? Sa old style na bara na diretso sa muka? O sa current style na puno ng teknika at lalim? Comment mo sa baba kung alin ang mas gusto mo at bakit. At kung gusto mo pa ng mga analysis at kwento sa mundo ng flip-top, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share itong video. Ito ang Tupas TV at ito ang old style versus current style sa flip-top. Alin ang mas malupit sa panahon ngayon? Peace out!